Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa dalawang miyembro ng Order of Magical Resonance na sila Asaph at Guido. Isang first-rate mage si Asaph habang si Guido naman ay hindi ordinaryong tao na may katawan ng isang witch. Misyon nila ay resolbahin ang mga kaso na may kinalaman sa mga mahika pero kasabay nito ay tulungan din si Guido na mahanap ang witch na nagbigay sa kanya ng sumpa. Isang araw ay dumating silang dalawa sa isang syudad kung saan sinasabing may naninirahan na witch. Kaagad silang nagtanong sa tindero tungkol sa witch na ito kaya itinuro ng tindero ang isa pang customer na si Marie dahil mas kilala umano nito ang hinahanap nila. Natuwa naman si Asaph na nakahanap kaagad sila ng nakakakilala mismo sa witch ngunit ayon kay Marie ay lahat umano ng naninirahan dito ay kilala ang witch. Bigla namang may lumitaw na halimaw sa di kalayuan nila kaya dali-dali silang lumabas. Akala ni Guido ay ito na ang witch na hinahanap nila ngunit ayon kay Marie ay hindi umano ito ang witch. Ilang sandali lang ay dumating na dito ang hinahanap nilang witch na si Ione na mabilis lang tinalo ang halimaw. Kilala din pala ito ng mga taga rito bilang bayani dahil sa ginagawa nitong pagtulong sa kapulisan para mapanatili ang kapayapaan ng syudad. Para maipakilala na ni Marie sila Asaph dito ay nilapitan na ito ni Marie. Bigla namang nawala si Guido kaya nagtaka na lang si Asaph. Ito pala ay nasa kinaroroonan na nila Marie na kaagad inatake si Ione. Nagawa siyang magapos ni Ione kaya kaagad siyang hinawakan ng mga pulis. Mabilis namang kumilo si Asaph para tulungan siya pero dahil sa ginawa niya ay umatras muna sila. Pagsapit ng hapon ay nagtungo sila sa mansyon kung saan sinasabing isinelyo ang sumpa na kagagawa ng isang witch 400 taon na ang nakakaraan. Base din sa impormasyon nila ay dito naninirahan ngayon si Ione. Ilang sandali lang ay nagsidatingan dito ang mga babae na kaedaran lang ni Marie kaya nalaman nila na may magaganap palang pagdiriwang sa loob mamayang gabi. Sinalubong ang mga ito ni Marie at dahil galit pa ito kina Asaph ay hindi sila pinapasok sa loob. Pagsapit ng gabi ay may nalaman na panibagong impormasyon si Asaph tungkol sa sinasabing sumpa at sa ipinagdidiwang ngayon sa mansyon. Dahil dito ay naghanda siya kagad at pinahintulutan na si Guido na gawin ang misyon nito. Habang sa mansyon naman ay nagtaka si Marie na nakatulog pala siya. Nagulat na lang siya na wala na siyang mga kamay at paa gayon din ang iba pang mga babae. Dumating dito si Ione kaya dito niya na dinalaman na gagawin pala silang mga susi para pakawalan muli ang Hellfire na natutulog sa syudad. Nalaman din niya na lola pala ni Ione ang witch na pinagbintangan ng mga residente na siya umanong sumunog dati sa syudad. Ilang sandali lang ay nabuksan na ang unang selyo kaya nagsimula na din na masunog ang ilang parte ng syudad. Pagkadating ni Guido ay kaagad niyang inatake si Ione pero naunahan lang siya nito. Nang makawala siya ay muli siyang sumugod pero naunahan na naman siya. Dito na nalaman ni Ione ang ginagawa ni Asaph kaya kaagad itong umatake at ikinulong sila Marie. Pagkabangon muli ni Guido ay ipinakita niya na kay Ione ang curse mark sa kanyang leeg. Kagagawa nito ng isang witch na kayang magpalit-palit ng katawan kaya nagbabakasakali siya na baka si Ione ang hinahanap niya. Sa kasamaang palad ay hindi si Ione ang may kagagawa nito at para umano matanggal ang sumpa ay may dalawa siyang pwedeng gawin. Una ay ang halik mula sa lalaki na totoong nagmamahal sa kanya na siya ding minamahal niya at pangalawa ay tanggalin ito ng mismong witch na naglagay nito. Ngunit walang kaalam-alam si Ione na may isa pang paraan para matanggal pansamantala ang sumpa. At ito ay halik mula sa kahit kaninong witch na siya ding pinaplano ni Guido. Dahil dito ay natanggal nga ang sumpa dahilan para bumalik na si Guido sa orihinal niyang katawan na nasa loob ng kabaong. Pagkalabas nito ay inatake din ito kaagad ni Ione ngunit hindi umuubra ang kanyang mga atake. Nang mahawakan ni Guido si Ione ay sinuntok niya ito na nagdahilan sa agarang pagkatalo nito. Matapos pagalingin ni Asaph sila Marie ay umalis din sila kaagad dito. Isang araw ay nagtungo naman sila sa mansyon ng mayamang tao na mahilig mangolekta ng mga nakakatakot na mga nilalang. Kinuha nito ang kanilang serbisyo dahil isa pala sa koleksyon nito ay nakawala. Nang makita nila ito ay dito na nila nalaman na isa pala itong magical creature. Naatasan sila na dakpin ito nang hindi din ito nasasaktan. Kaagad namang sinimula ni Asaph ang pagdakip dito at gamit ang kanyang kapangyarihan ay madali lang niya itong natapos. Pagkaalis nila dito at habang kumakain sila ay hindi na napigilan ni Guido na ilabas ang kanyang pagkainis dahil mga walang kinalaman sa mga witch ang kanilang tinatrabaho. Muli niyang ipinaalala kay Asaph na kaya lang siya pumayag na maging miyembro ng organisasyon ay dahil nangako ang organisasyon na tutulungan siya na mahanap ang witch na nagbigay sa kanya ng sumpa. Kaya ipinaalala din ni Asaph sa kanya na kailangan din niyang tulungan ng organisasyon sa ibang misyon at kung may misyon man na may kinalaman sa witch ay ito ang kanilang prioridad. Ilang sandali lang ay may naghatid kay Asaph ng sulat galing sa organisasyon.
Bagamat hindi direktang sinabi ni Ashraf ang nakasaad sa sulat ay nararamdaman ni Guido na may kinalaman ito sa witch dahil sa kanyang pananalita. Ngunit pagkadating nila sa bahay na nag-request sa kanilang serbisyo ay isa lang pala itong matanda na gustong mabuksan ang kahon na may runic inscription. Dahil eksperto si Ashraf pagdating dito ay mabilis lang niya itong naresolba. Ngunit pagkalabas nila ay nainis na naman si Guido na nalinlang lang siya ni Ashraf. Katwiran ni Ashraf ay wala naman siyang sinabi na may kinalaman sa witch ang kanilang pupuntahan at isa pa ay iniwan din niya ang kabaong. Makalipas ang ilang araw ay nakatanggap ulit sila ng sulat galing pa din sa organisasyon pero sa pagkakataon na ito ay kulay itim na ang envelope. Ibig sabihin lang nito ay may kinalaman na sa witch ang kaso na ito. Nang binasa ni Ashraf ang sulat ay tungkol ito sa umano'y witch na nanliligpit sa Hayden na siyang capital ng Ferris. Isang gabi ay muli na namang may nabiktima ang sinasabing witch kaya nagtungo kaagad dito ang nakatalaga sa kaso na si Kira na siya ding nag-iisang mage ng syudad. Maliban sa mga nabiktima ay may naiulat ding mga sugatan matapos makipaghabulan ang umano'y witch sa mga pulis. Dahil sa mga sunod-sunod na krimen ay iminungkahi na ng kanyang katrabaho na mas mabuti siguro kung humingi na sila ng tulong sa Paladin Corps. Pero dahil ang kanilang tinutugis din ang pumaslang sa pinaka-importanting tao kay Kira na si Ruben ay sigurado siya na magbabayad ito. Habang pauwi na siya ay nadaanan niya sila Ashraf at Guido na pinag-uusapan ng mga krimen na may kinalaman sa kanya. Kaya tinanong niya kung sino ang mga ito dahil parang kilala siya ng mga ito. Naghahanda na sana siya para umatake ngunit alam pala ni Ashraf ang ginagawa niya. Katapos ay dito na nagpakilala sila Ashraf at nandito umano sila sa utos ng Order of Magical Resonance para tulungan siya. Matapos niyang makumpirma sa kanilang mayor na ito ang nag-request sa organisasyon ay pumayag na siya na makipag-usap kina Ashraf. Nabanggit ni Ashraf na isa din sa dahilan bakit sila ang naririto ay dahil ayaw ng mayor na humingi ng tulong sa Paladin Corps. Ito ay sa kadahilanan siguro na makuha ang karangalan na naresolba ng Hayden Police ang kaso nang hindi kinakailangan ng tulong ng Paladin Corps. Ngunit alam pala ni Kira na may iba pa silang layunin kaya sinabi na din ni Ashraf ang tungkol sa sumpa ng witch kay Guido. Dahil dito ay misyon din nila na hanapin ang witch na naglagay ng sumpa. Matapos ang mga sinabi ni Ashraf ay nagpasya na si Kira na makipagtulungan sa kanila. Kinabukasan ng mag-umpisa na sila sa pag-iimbestiga kasama si Kira ay nabanggit nito kung bakit isang witch ang pinaghihinalaan nilang may kagagawan ng krimen. Maliban sa matinding kapangyarihan na taglay nito ay dahil din sa mensahe na parating nilalagay nito sa crime scene. Pero nalaman niya na ang ibang mensahe ay nanggaling sa isang libro. At ang pupuntahan nila ngayon ay isang bookshop na nag-order ng maraming kopya ng libro na ito. Ngunit pagkapasok nila ng bookshop ay nadatna nila ang inuod na katawan ng may-ari. Base sa natamong sugat nito ay ginamitan ito ng mahika. Kinagabihan ng mahiwalay na sila Ashraf kay Kira ay pinaghanda ni Guido si Ashraf dahil may papalapit umano sa kanila. Bigla itong umatake at nang magpakita ito ay mabilis itong inatake ni Guido pero naglaho din ito bigla. Simula pala nang sumama sila kay Kira ay naramdaman na ni Guido na para may nakamatsyag sa kanila. Dahil dito ay kinausap din nila kaagad si Kira para tanungin ito kung may koneksyon ba ito sa tinutugis nilang witch dahil parang nakabuntot ito palagi sa kanya. Dito na nagpasya si Kira na ikwento kay Ashraf ang mga nangyari dati. Ito ay nung masunog ang apartment na tinutuluyan niya kung saan nasawi ang mga inampon niya na sila Shulk at Loran. Nang makita nila ang mensahe sa di kalayuan ay dito na nila unang naisip na isang witch ang salarin. Makalipas ang ilang oras habang nag-uusap-usap sila tungkol sa mensahe ay biglang umatake ang witch. Lumabas ng magical array si Ruben para harapin ito ngunit ito ang nagdahilan sa kanyang pagkasawi. Dito na nalaman ni Ashraf na kaya pala suportado ni Kira ang mayor ay para siya din mismo ang makapaghiganti sa witch. Ilang sandali lang ay ipinaalam ng kasamahan ni Kira na nagbigay umano ng babala ang witch na magpapakita ito sa kanilang estasyon katapos ng 3 araw. Kaya kinagabihan pagsapit ng 3 araw ay naghanda ang kapulisan sa estasyon. Makalipas lang din ng ilang minuto ay nagpakita na ito sa kanila. Pagkaatake nito ay hindi nakakilo sila Ashraf dahil sa purple smoke na inilabas nito. Matapos nitong mailigpit ang ilang kapulisan ay bigla na lang din itong naglaho. Ngunit wala itong kaalam-alam na nasundan na pala siya ng uwak ni Ashraf. Kaagad na nagtungo dito sila Ashraf at matapos nitong mailigpit ang isang pulis ay dito na kumilos si Guido. Ngunit may kasama pala ito dahilan para mapuruhan si Guido. Dito na din nila nalaman na hindi pala witch ang kanilang kalaban kundi mga binatilyo. Nagulat naman si Kira dahil ang mga ito pala ay sila Shulk at Loran na inakala niyang mga patay na. Nang mapansin nila ang hawak ng mga ito ay nalaman kaagad ni Ashraf na ito ang 2-volume grimoire na Sarnovases.
Ito ang dahilan kung bakit nagtataglay sila ng kapangyarihan na kasing lakas ng witch. Sinisisi naman ng mga ito si Kira dahil nakita nila ang mga grimoire sa mesa ni Kira dahilan para magkaganito sila. Hindi umano nila gustong manligpit pero kailangan nila itong gawin para isakripisyo sa grimoire. Ngunit pinagtawanan lang sila ni Guido dahil base sa katawan ng mga biktima ay parang nasisiyahan sila sa kanilang ginagawa. Nang biglang masukan ng dugo si Loran ay nagtaka sila dahil nagawa naman nilang makumpleto ang sakripisyo na hinihingi ng grimoire. Dito na ipinakita ni Ashraf sa kanila na hindi mga totoong tao ang nailigpit nila. Sa galit nila ay umatake silang dalawa ngunit hindi na sila umubra sa bilis at lakas ni Guido. Tinanong sila ni Kira kung bakit nila niligpit si Ruben kaya dito na inamin ni Loran na ayaw umano nila na may ibang lalaki siyang kasama. Hindi niya matanggap ang dahilan ng mga ito dahilan para magpasya siya na iligpit ang mga ito. Isang araw matapos nilang maresolba ang isa na namang kaso ay nakita nila ang isang undead na hinahabol ng mga pulis. Dahil dito ay mabilis na umaksyon si Guido para patulugin ito. Nalaman nila mula sa isang pulis na si Jeff na hindi pala ito nakatanggap ng maintenance mula sa necromancer nito dahilan para magwala ito. Ngunit ang problema nila ay sunod-sunod na ang mga ganitong kaso. Dahil dito ay inirekomenda ng babae sila Ashraf dahil mga miyembro sila ng Order of Magical Resonance. Nilinaw naman ni Ashraf na hindi sila eksperto pagdating sa mga undead case pero may irerekomenda naman sila ng mga eksperto sa mga ganitong kaso. Ito ay sila Fanora at Johan ng mga necromancy specialists. Hindi naman nagsayang ng oras si Jeff at kaagad na ni-request sa Order of Magical Resonance ang mga ito. Nang magkaharap-harap na sila ay ipinaliwanag muna ni Jeff ang sitwasyon. Sa ngayon ay may 6 na kaso na sila na pare-parehong walang dokumento kaya hindi nila alam kung sino ang necromancer ng mga ito. Bagamat pinahintulutan ng kanilang syudad ang resurrection ay illegal pa din na maituturing ang hindi pagsunod sa tamang proseso kaya kailangan nilang mahanap ang necromancer na responsable dito. May hinala naman si Fanora na posibleng mga palaboy ang mga ito pero sa ngayon ay kailangan muna nilang mag-imbestiga para malaman kung tama ba ang kanyang hinala. Buti na lang ay naihanda na ni Jeff ang mga pinahanda sa kanya ni Ashraf na mga detalye sa lahat ng mga rehistradong undead sa syudad pati ng mga necromancer kaya mas mapapadali na ang trabaho nila Fanora. Nagtungo sila sa abandonadong simbahan para palapitin sa kanila ang mga undead gamit ang daladalang lampara ni Fanora. Bagamat wala itong ilaw sa paningin nila ay nagliliwanag naman ito para sa mga undead lalong-lalo na sa mga hindi nakakatanggap ng maintenance. Ilang sandali lang ay nagsidatingan na ang mga undead at nagulat sila na sobrang dami pala ng mga ito. Nang makita ni Jeff ang isang babaeng undead ay bigla niyang naalala ang nasawi niyang fiancé na ayaw niyang maging katulad ng mga ito. Inilagay ni Fanora ang liwanag kay Johan at ito ang pinalaban sa mga undead. Hindi naman inaasahan ni Fanora ang ganito kadaming mga undead at may kutob siya na iisang lugar lang galing ang mga ito. Ito ay sa kadahilan ng sabay-sabay na nagsidatingan ang mga ito at dahil dito ay makakasiguro sila na walang halong registered undead sa mga ito. Makalipas ang ilang minuto ay naubos na nila Johan na iligpit ang mga undead. Nang nilapitan ni Fanora ang mga undead ay napansin niya ang hitsura ng mga ito na halos hindi na makilala. Na parang walang balak na ibalik sa pagiging tao ang necromancer na bumuhay sa mga ito. Palaisipan sa kanya ngayon ay kung bakit binuhay muli ang mga ito. Napansin naman nila na halos puro pula ang buhok ng mga babaeng undead. Nagpasya sila na sundan ng yapak ng mga undead para matunto nila kung saan galing ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto na paglalakad ay napunta sila sa malaking bahay. Nang sinilip ito ni Johan ay bigla naman siyang inatake ng undead. Dito na lumabas ang undead na siyang nagrepresenta sa necromancer na may-ari ng bahay. Gusto nito na papasukin sila sa loob ng bahay kaya iminungkahi ni Jeff na tumakbo na lang sila. Dito na nabanggit ng undead ang pangalan ni Jeff kaya nagulat siya na kilala pala siya nito. Mas ikinagulat niya ay nang makita niya ang kanyang fiancé na isa na ding undead. Para mapapayag si Fanora na pumasok sa loob ay pinaligpit ng necromancer si Johan para magsilbing hostage. Dahil dito ay napilitan na lang si Fanora na sundin ang gusto nito. Pagkapasok nila sa silid kung saan naghihintay sa kanila ang necromancer ay nakita nila ang maraming mannequin na nakadisplay na puro may pulang buhok. Dito na nila nalaman na may plano pala ito na buhayin din muli ang isa sa pinakaimportanteng tao sa buhay nito. Ngunit dahil natupok ng apoy ang buong katawan ng tinutukoy niya ay naghahanap siya ng pwedeng ipalit. Napili niya si Fanora dahil sa magandang mukha nito. Kaya din pala puro babae na may pula ang buhok ang mga nakaharap nila Fanora kanina ay dahil mga pinagpraktisan lang niya ito. Matapos marinig ni Fanora ang mga dahilan ng necromancer ay nadismaya lang siya. Nang hahawakan na sana siya ng mga undead ay madali lang niyang niligpit ang mga ito.
Dito na nila nalaman na hindi lang pala siya basta necromancer kundi isa din siyang witch. Hindi akalain ng necromancer na isang witch pa ang kanyang naimbita. Sa sobrang takot niya ay ipinaalala niya kay Fanora na hawak niya ang katawan ni Johan. Ngunit hindi umubra kay Fanora ang kanyang pagbabanta. Dahil dito ay napilitan na siya na papasukin ng mga undead na nilikha niya para sa labanan. Kaya inilabas na din ni Fanora ang kanyang mga alagad na tinatawag niyang Death Knights. Sa sobrang lakas ng mga ito ay wala man lang nagawa ang mga undead ng kalaban. Kahit ang fiancé ni Jeff ay hindi din nakaligtas sa mga ito. Humingi na lang ng tawad si Fanora kay Jeff dahil ito lang ang paraan para mapahinto ang isang undead. Nagtungo naman ng necromancer sa kinaroroonan ng pinakamamahal niya para gawin din itong mandirigma. Ngunit nagulat siya nang biglang magpakita dito si Johan. Dito niya na nalaman na isa din palang undead si Johan. Pero hindi siya isang ordinaryong undead lang dahil isa siyang witches undead. Kahit sinusubukan ng necromancer na iligpit siya ay hindi ito umuobra. Dahil dito ay hindi na ito nakapalagpas sa gusto niyang gawin. Kaya pagkadating dito nila Fanora ay halos hindi na makilala ang hitsura ng necromancer. Si Fanora na ang nagligpit dito pero ginawa nila itong undead para ibalik muli bilang mga tao ang mga undead na binuhay nito. Hindi ito makapaniwala na isa na din siyang undead ngayon. Nababahala ito para sa kabilang buhay kaya ipinaalala tuloy sa kanya ni Fanora na hindi din siya patatahimikin nito hanggat naririto siya sa mundo. Nalaman naman ni Jeff na posible niya ulit makita muli ang kanyang fiancé. Isang araw habang nag-aalmusal si Guido ay ipinakita sa kanya ni Ashraf ang itim na envelope. Ayon kay Ashraf na bagamat isang witch ang pinanghihinalaan boses sa paglalarawan ng sulat sa mga biktima ay nararamdaman niya na hindi ito ordinaryong kaso lang. Ito ay dahil ang misyon na ibinigay sa kanila ay tulungan ng witch at siguradong makakaharap nila ang Paladin Corps. Pagkadating nila sa syudad ay naabutan pa nilang lumilikas ang mga residente dahil sa patuloy na pagtugis ng Paladin Corps sa witch. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik sa headquarters ng Paladin Corps ang kanilang commander na si Matt matapos siyang matakasan ng witch. Pero hindi naman tumitigil ang kanilang search unit para ipagpatuloy ang paghahanap dito. Kasama nila ang isang emissary mula sa Holy Church na siyang katulong nila sa pagtugis sa witch dahil sa dami ng nalalaman nito tungkol sa mga witch. Ilang sandali lang ay nakarating na sila Ashraf sa barrier ng Paladin Corps. Habang sinusubukan niya na lumikha ng butas dito ay bigla na lang may tumilapo ng mga seekers ng Paladin Corps sa kinaroroonan nila. Dito na din nila nakita ang witch na si Helga kaya minadali ni Guido si Ashraf. Kaya ilang segundo lang makalipas ay ipinaalam ng isa sa search unit ang pagkakatalo ng kanyang mga seekers sa hindi matukoy na dahilan. Ito pala ay kagagawa ni Guido na mabilis ding nagtungo sa kinaroroonan ni Helga. Sinubukan din niya na tanungin si Helga kung nakikilala siya nito ngunit hindi din pala ito ang kanyang hinahanap na witch. Nagpatuloy ang kanilang labanan hanggang sa dumating na din dito si Ashraf para dakpin si Helga gamit ang kanyang compression spell. Dahil sa automa ni Helga ay nakilala din ito kaagad ni Ashraf. Ito pala ay descendant ng isang origin na si Kena na mas kilala bilang Dauntless Witch. Kasalukuyan din itong ipinapalam ng emissary kina Matt at bagamat hindi masyadong kilala sa pakikipaglaban ng angka nila Helga ay hindi pa din nila ito pwedeng maliitin dahil may kakayahan sila na wasakin ang mundo. Di nagtagal ay bigla na lang nabiyak ang pinagkulungan ni Ashraf kay Helga at dito na nila nakita ang Demon Sword na si Ashgan. Ito pala ang tinutukoy ng emissary na siyang pinakadelikado nilang kalaban. Dahil dito ay pinahanda kaagad ni Matt ang mga tauhan nila para subukan na tugisin muli si Helga bago pa nito magamit ang kapangyarihan ng Demon Sword. Napilitan namang magtago muna sila Ashraf matapos hindi gumana kay Helga ang compression spell. Pero di rin nagtagal ay nahanap din sila kaagad ni Helga. Dito na sinamantala ni Ashraf ang pagkakataon para kausapin ito at sabihin na ang kanilang sadya. Nang sinabi niya na misyon nila na iligtas ito mula sa Paladin Corps ay biglang napatawa si Ashgan na ikinagulat nila. Hindi akalain ni Ashraf na nagsasalita din pala ang Demon Sword. Gusto ni Ashgan na pagkatiwalaan ni Helga sila Ashraf ngunit tinanggihan ito ni Helga. Dahil dito ay iminungkahi na lang ni Ashraf na iligpit na lang din umano sila katulad ng mga nabiktima nito. Ngunit hindi ito nagawa ni Helga kaya mas kumbinsido na ngayon si Ashraf na hindi si Helga ang may salarin sa mga nangyaring krimen. Bigla naman silang inatake ng mga seekers kaya umalis din kaagad dito si Helga. Ngunit habang papalayo siya kina Ashraf ay nakasalubong naman niya si Matt. Bago pa man sila maglaban ay dumating din dito si Guido para tulungan siya. Pagkaatake sa kanila ni Matt ay naisip ni Guido na halikan na si Helga ngunit pinigilan siya ni Ashraf. Paliwanag ni Ashraf na hindi pa ito ang oras para gamitin nila kaagad ang kanilang alas dahil hindi pa nila alam ang buong sitwasyon.
Sa ngayon ay kailangan lang muna niyang gawin ay bigyan ng oras si Helga na makatakas. Matapos niyang sabihin kay Helga ang kanyang plano ay mabilis itong umalis. Ngunit pagka-atake niya kay Matt ay na-counter siya nito. Muli niyang sinubukan na umatake at dito na siya ikinulong sa yelo. Dito na din nagpa siya si Matt na gamitin kay Helga ang isa sa pinakamalakas niyang teknik. Isa pala siyang elemental mage dahilan bakit ganito na lang kalakas ang kanyang mga spell. Dahil nahiwalay kay Helga si Ashgan ay kagad din itong kinuha ni Matt. Biglang may umatake dito na kagagawan pala ni Guido. Ngunit nakuha naman ng isang paladin core na si Lowell si Ashgan kaya nakipag-agawan dito si Guido. Nang sinubukan ni Matt na tumulong ay inihagis ni Guido sa malayo si Ashgan. Kukunin na sana ito ni Helga nang maunahan siya ng mga Seekers pero buti na lang ay dumating din kaagad dito si Guido. Pagka-atake ni Matt sa kanila ay sinubukan nilang tumakas pero nasa harapan pala nila ang isa pang atake ni Matt. Sa lakas ng tama sa kanila ng atake ni Matt ay hindi sila nakabangon kaagad dahilan para makuha nila Matt si Ashgan. Iginapos naman pareho sila Guido at Helga para dalhin sa kastilyo. Biglang dumating dito si Ashraf at sinamantala niya ang pagkakataon na ito para sabihin kay Matt ang kanyang hinala sa kaso na ibinibentang kay Helga. Base sa kanyang pag-aanalisa sa 6 na biktima umano ni Helga ay malaki ang posibilidad na may nag-frame up lang kay Helga. Pagkadating nila Helga sa kastilyo ay nakawala sa pagkakakulong si Ashgan kaya naakit nito ang mga nasa malapit sa kanya dahilan para mag-away-away ang mga ito. Ngunit ang ipinagtataka niya ay hindi ito gumana kay Guido. Ilang sandali lang ay dumating dito sila Farmes na nagulat dahil sinundan pala siya ng emissary at kasama na din ito ang mga Seekers. Pinaatake nito ang mga Seekers sa kinaroroonan nila Guido. Katapos ay dito na ito nagsuot ng maskara dahil isa pala itong miyembro ng Executioners na siya ding sinasabi na ngayon ni Ashraf kay Matt. Hindi na din naiwasan pa ni Farmes na makontrol na din siya nito. Hindi naniniwala si Matt sa mga sinasabi ni Ashraf dahil ang pagkakaalam nila ay matagal nang naubos sa mga Executioners. Dito na biglang naalala ni Matt ang emissary na ipinadala ng simbahan. Sinubukan niyang kontakin ang command center ngunit wala nang sumasagot sa kanya. Dito na siya biglang inatake ni Lowell na isa palang traidor at kakampi ng executioner. Dahil sa sobrang init mula sa sandata nito ay mabilis siyang nanghina. Katapos ay pinagbabaril naman nito si Ashraf na wala na ding nagawa. Bigla namang sinabihan ni Ashgan si Helga na bunutin na umano siya dahil siya lang ang pag-asa nila ngayon. Ngunit nagawa ni Guido na makawala sa pagkakagapos at pinakawalan din niya si Helga. Nang makuha niya si Ashgan ay nahawakan naman si Helga ng Seeker ni Farmes kaya itinulak na lang siya nito para makatakas siya kasama si Ashgan. Kagad niyang binalikan ng kinaroroonan nila Ashraf na inakala nilang naging tabla ang labanan dahil parehong walang malay. Matapos niyang gisingin si Ashraf ay nilapitan kagad nito si Matt para pagalingin ito. Habang naghahanda si Ashraf ay bigla itong nagising at nagtaka na kasama na nila si Guido. Kaya sinabi ni Guido kung ano na ang kasalukuyang sitwasyon sa kastilyo. Nang mapagaling na ni Ashraf si Matt ay nagplano sila sa susunod nilang gagawin. Ngunit hindi pa man sila nakakaisip ng magandang plano ay dumating na dito ang mga kalaban kasama si Helga. Habang ipinapakita ng executioner sa kanila ang kayang gawin ng forbidden instrument nito ay sinamantala ni Helga ang pagkakataon para makatakas. Mabilis namang kumilo si Ashraf para mapigilan ng mga Seekers. Ngunit nang makalapit na si Helga kay Guido ay inatake niya ito gayon din sila Ashraf at Matt. Kontrolado na din pala ito ng executioner at kinuha nito si Ashgan para ibigay sa executioner. Katapos ay binunat na ito ng executioner at para tuluyang matanggal ang selyo ay pinunterian nito ang puso ni Helga. Nang mag-transform na si Ashgan sa totoo niyang anyo ay kagad itong umatake na saktong tumama sa kastilyo. Kagad namang ginamit ni Ashraf ang kanyang kapangyarihan para pagalingin si Helga. Akala ng executioner ay tuluyan niya ng kontrolado ang Demon Sword dahil siya ang bumunot dito. Ngunit nagulat na lang siya nang inatake nito ang mga Seekers at mga Paladin Core na kinokontrol niya. Kaya ipinaliwanag sa kanya ni Ashraf kung bakit imposible na makontrol niya ito. Pero naisip niya na kailangan niya lang siguro ng mas marami pang sakripisyo para gumana dito ang kanyang mind control. Nagreklamo sa kanya si Lowell kaya ginamitan niya na din ito ng mind control. Naisip niya ang mga lumikas sa mga residente at ang mga ito ang plano niyang isakripisyo. Dahil sa sobrang lakas na taglay ng Demon Sword ay nagpasya na si Ashraf na gamitin ang kanilang alas. Nang magkamalay si Helga ay nalaman niya kaagad mula kay Ashraf ang mga nangyari. Naalala niya ang araw nung inatake ng mga executioners ang kanilang pamilya para kunin ang Demon Sword. Para makatakas siya dala ang Demon Sword ay nagsakripisyo ang isa niyang kapatid. Kaya labis ang lungkot na nararamdaman niya ngayon dahil hindi niya nagampanan ang kanyang tungkulin.
Isa pa sa ikinalulungkot niya ay hindi pa siya nakakahalik. Nang makalapit sa kanila si Guido ay pinapikit siya ni Ashraf dahil tutuparin umano nito ang kanyang pangarap. Akala niya ay si Ashraf ang hahalik sa kanya ngunit si Guido pala. Pagkalabas ng totoong katawan ni Guido sa kabaong ay nagtaka siya bakit katabi niya na si Guido. Nagulat naman si Matt matapos maramdaman ang matinding aura ni Guido na kahit si Ashgan ay napahinto sa pag-atake. Habang patungo ang executioner sa kinaroroonan ng mga lumikas ay hindi din mapakali ang kanyang forbidden instrument. Sinabihan ni Ashraf si Guido na mas maganda kung hindi masasawi ang Demon Sword kaya hindi niya umano dapat gamitin ang kanyang kanang kamay. Hindi naman kumbinsido si Helga na kaya ni Guido na matalo si Ashgan. Ngunit nagulat na lang siya nang masangga ni Guido ang atake ni Ashgan. Muling umatake si Ashgan na nasangga ulit ni Guido. Sinamantala naman ni Matt na umatake ngunit hinati lang ito ni Ashgan. Nagpatuloy lang siya sa pag-atake gamit ang pinakamalalakas niyang teknik pero hindi umuubra ang mga ito kay Ashgan. Dito na inatake ni Ashgan si Guido na sinanggalang ng kanang kamay ni Guido. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Guido na makaatake gamit ang kaliwa niyang kamay. Sa sobrang lakas nito ay tumilapo na lang si Ashgan habang inaalala ang mga huling sandali nila ng Dauntless Witch. Hindi niya akalain na darating ang araw na may makakapigil sa kanya. Gayunpaman ay nagpapasalamat pa din siya dahil dito ay hindi niya nailigpit si Helga. Di nagtagal ay muli na siyang bumalik sa kanyang sword form. Habang papalapit ang executioner na kunwaring nanghihingi ng tulong para makapasok sa barrier ay bigla siyang inatake ni Guido sa tulong ni Ashraf. Sinundan ito ni Guido ng ilang beses hanggang hindi na makagalaw ang executioner. Pagsapit ng hapon ay tinanong ito ni Matt kung bakit inatake nito ang Paladin Core. Inamin naman ito na hindi niya ito misyon kundi personal lang na kagustuhan. Alam niya na pati ang ibang executioner at ang simbahan ay nakabantay din sa Demon Sword. Naisip niya na kung makukuha nila Matt ang Demon Sword ay mas mapapabilis na matupad ang kanyang layunin. Naniniwala naman si Ashraf sa mga sinasabi ng executioner dahil alam niya na may kapares pa ito. Pero dahil hindi sumipot dito ang kapares nito ay patunay lang na pansariling interest lang ang ginagawa nito. Nagbigay naman siya ng suhestyon kay Matt na pwede din niya itong iligpit kasama si Lowell at idadahilan na lang nila na nasawi ang mga ito sa matinding labanan. Tinanong naman ni Matt si Helga kung ano ang gusto nito na gawin sa executioner dahil alam niya na may matinding kasalanan din ito sa pamilya ni Helga. Bagamat walang pakialam si Helga sa plano ni Matt na iligpit ang mga ito ay hiniling niya lang na bago niya ito gawin ay ipadama muna sa mga ito ang matinding sakit hanggang sa maisip ng mga ito na sana ay hindi na lang sila isinilang. Nagpasya si Ashraf na dalhin si Helga sa kanilang base at gayon din si Ashgan para ipaayos ito. Alam niya na maayos pa si Ashgan dahil kaliwang kamay lang ang ginamit ni Guido. Pagkadating nila dito ay sila ni Helga lang ang pumasok at iniwan si Guido sa labas. Habang naghihintay ito sa kanila ay narinig nito ang mga bata na nagsasabing may nakita umano silang witch. Dahil dito ay mabilis niyang nilapitan ang mga ito para magpasama sa kinaroroonan ng tinutukoy nilang witch. Pagkadating nila sa bahay ng umano'y witch ay napansin ni Guido na parang may kakaiba sa kaliwa niyang paa. Hindi niya muna ito masyadong inintindi at kaagad na dumiretso matapos ituro sa kanya ang bahay. Sinalubong siya ng matandang babae na inakala niyang witch kaya sinubukan niyang umatake ngunit hindi niya naigalaw ang kanyang paa. Dumating naman dito ang alagang aso at pusa ng matanda at pinagtulungan siya ng mga ito. Pagkadating nila Ashraf sa reception area ay iniabot sa kanya ang kadadating lang na sulat para sa kanya. Nang mabasa niya ito ay dali-dali siyang lumabas para balikan si Guido. Pinapasok naman ng matanda si Guido pati na din ng mga bata. Ilang sandali lang ay dumating dito ang isang executioner na kaagad silang kinuha lahat para ipasok sa ibang dimensyon mula sa kapangyarihan ng balabal nito. Nang magkamalay si Guido ay nalaman niya na ito pala ang kapareha ng executioner na nakaharap nila. Ayon dito na dahil umano sa kakaibang kinikilos ng kanyang kapareha ay sinundan niya ito pero pagkadating niya sa syudad ay huli na ang lahat. Sakto namang nakita niya sila Guido na papaalis na ng syudad kaya sinundan niya ang mga ito. Gusto niyang malaman ngayon kung nasaan na ang kanyang kapareha at ang forbidden instrument nito. Biglang pumasok dito ang batang babae na ikinagulat niya. Nang makita ito ni Guido ay nakilala niya ito kaagad dahil ito pala ang witch na naglagay sa kanya ng sumpa na si Angela. Ito din pala ang nakalagay sa sulat na nagdahilan bakit mabilis na binalikan ni Ashraf si Guido. Dahil malayang nakakagalaw si Angela ay inakala ng executioner na dahil din ito sa balabal na suot ni Angela. Pero ang ikinagulat niya ay nang sinabi ni Angela na kinopya lang umano nito ang balabal niya.
Nagawa naman ni Guido na makatayo dahilan para magulat din siya dahil limitadong pandama lang ang itinira niya dito. Sinubukan ni Guido na atakihin si Angela ngunit dahil sa kalagayan niya ay madali lang siyang natalo. Matapos hindi na makita nila Ashraf si Guido sa labas ay kaagad niyang ginamit ang kanyang mga uwak para maghanap. Nababahala siya sapagkat alam niyang hindi makakalaban ng maayos si Guido dahil hindi niya ito tuluyang pinagaling para maiwasan na hindi ito makaagrabyado. Pero gayunpaman ay wala din itong pag-asa na manalo kahit maayos ang buong katawan nito. Pagkalapit ni Angela kay Guido ay sinubukan ni Guido na halikan ito ngunit hindi siya nagtagumpay. Sinabi nito kung paano niya ito mahahanap at kung magtagumpay umano siya ay pwede na nilang ipagpatuloy ang naudlot nilang labanan dati. Habang palis ito ay sinubukan pa niyang umatake pero napigilan siya ng barrier. Ginantihan siya nito dahilan para dito na siya mawalan ng malay. Ilang sandali lang ay nahanap na siya nila Ashraf at Helga. Nakita din nila dito ang patay na katawan ng executioner na may nakasulat na letra at numero. Dito na din nalaman ni Helga na ang Angela pala na tinutukoy ni Ashraf ay ang isa sa Origin Witch. Hindi siya makapaniwala na buhay pa pala ito kahit may tinatayang 200 taon lang ang tinatagal ng mga witch. Alam ni Ashraf na si Angela ang umukit sa letra at numero sa katawan ng executioner at alam niya na ito na ang pagsisimula sa muli nilang paghaharap ni Guido. Kinabukasan ng magkamalay si Guido ay tinanong niya si Ashraf kung may ginawa ito sa kanyang katawan na nagdahilan bakit hindi siya nakagalaw ng maayos kahapon. Inamin naman ito ni Ashraf kaya sa galit ni Guido ay inatake siya nito hanggang sa mapuruhan ang kanyang tiyan. Nagtamo siya ng mga bali sa kanyang tadyang kaya pinagaling niya muna ito. Dito na nila muling inalala ang unang araw ng kanilang pagkikita 3 taon na ang nakakaraan. Sa mga panahon na ito ay hinahanap na din ni Guido si Angela. Matagal nang naninirahan sa nayon na ito ang sinasabing witch ngunit matapos may kung anong umatake sa mga baka ay dito na nag-umpisa na sisihin siya ng mga taga-nayon. Kaya isang araw habang pauwi na siya kasama ang nakababate niyang kapatid na si Owen ay hinarap na sila ng may-ari ng pinatay na baka. Dumating naman dito ang kaibigan nilang si Craig para ipagtanggol sila. Pero hindi ito pinakinggan ng galit na may-ari ng baka at buti na lang ay dumating dito si Ashraf. Ngunit dahil ayaw pa din ito na magpaawat ay ginamitan niya na ito pati ang kasama nito ng kanyang mahika. Katapos ay pinababa niya si Owen at pinauwi ang mga ito. Sakto namang nakasalubong ng mga ito si Guido at nang makita niya si Falvel ay kaagad siyang sumugod na mabilis namang sinangga ni Ashraf. Bigla namang may nagpakitang nilalang sa likuran nila at inatake si Guido. Katapos ay bigla din itong naglaho at akala naman ng mga nakakita ay kagagawa nito ni Falvel. Kaagad na umalis dito sila Owen at nagpasya sila na isama na din sa kanilang bahay si Ashraf. Dahil dito ay natikman din ni Ashraf ang pinagmamalaking tiyan ni Falvel. Isinama din pala nila dito si Guido na sinuri ni Ashraf dahil sa taglay nitong lakas. Bagamat wala siyang nakitang senyales ng magical enhancement sa katawan nito ay patunay lang na nasa ilalim ito ng witch curse dahil sa curse mark. Para malinawan silang lahat ay kinumpirma muna ni Ashraf kung hindi ba talaga nakakapagsalita si Falvel. Ayon naman kay Owen na hindi lang si Falvel kundi lahat ng witch sa kanilang pamilya ay hindi nakakapagsalita. Dahil dito ay ito ang naging basehan ni Ashraf bakit hindi nakakapag-cast ng spell si Falvel. Bago niya ipagpatuloy ang pagtatanong ay ipinaliwanag niya muna kina Owen kung paano mag-cast ng magic spell sa pamamagitan ng runes. Dagdag ni Ashraf na maliban naman sa runes ay may isa pang paraan para makapag-cast ng spell. Ito ay ang vocative magic na siyang ginagamit ng isa ding origin witch na si Luna o ang mystic witch. Sa ngayon ay sigurado na si Ashraf na hindi si Falvel ang may kagagawan sa mga pinatay na mga baka kaya natanong niya kung may hindi taga rito ang nagpunta dito nung mga nakaraang araw. Dito na sinabi ni Craig na kalahating taon pa lang silang naninirahan dito ng kanyang ama. Isinama naman ni Ashraf si Guido at napag-usapan nila si Falvel. Muli niyang ipinaalala kay Guido kung ano ang naging reaksyon ni Falvel matapos nitong makita ang kanyang curse mark. Dahil hindi ito makapagsalita kahit isa ito ang kanilang paraan sa pagcast ng spell ay siguradong nasa ilalim din ito ng sumpa. Sinubukan niyang tanungin si Ashraf kung ano ito pero narinig nila na parang may nagkakagulo kaya pinuntahan muna nila ito. Nalaman din nila na may isa o manong expert witch hunter ang biglang nagpakita at kasama ang ibang mga residente ay patungo na ang mga ito sa bahay nila Falvel. Nakita niya na isa pala itong executioner kaya papunta na sana siya dito nang bigla niyang pinaputukan si Craig. Alam niya na ito ang kapareha ng executioner at hindi nga siya nagkamali. Ngunit napuruhan naman siya ng atake nito kaya hindi niya nasangga ang sumunod nitong atake. Di nagtagal ay napansin na ni Falvel ang makapal na usok na nanggagaling sa kanilang bahay.
Pinuntahan naman ni Guido kung saan tumilapon si Ashraf dahil gusto niyang malaman ang pangatlong paraan paano matatanggal ang sumpa. Ngunit bago ito sabihin ni Ashraf ay gusto niya na protektahan muna ni Guido si Falvel. Dahil hindi niya umano matatanggal ang sumpa kung hindi niya ito gagawin. Pagkadating ni Falvel sa kanilang bahay ay naabutan niya si Owen na puno na ng saksak sa katawan. Inutusan ng executioner ang dalawang lalaki na hawakan siya at dumating na din dito si Craig. Tiningnan nila ang dila ni Falvel kaya nakumpirma nila na may witch curse nga ito. Dahil hindi nila ito matatanggal at hindi na din nila makukuha ang kapangyarihan ni Falvel ay nagpasya sila na iligpit na lang ito. Dito na din ipinakita ng executioner kay Falvel ang kanyang mukha na siyang si Steven pala at nang hihinayang umano siya na hindi niya na matitikman pa ang tiyan ni Falvel. Bago pa man nila mailigpit si Falvel ay bigla namang dumating dito si Guido para iligtas si Falvel. Inatake siya ni Steven at habang sinasangga ito ay sinabihan niya si Falvel na umalis na dito. Ngunit tumulong na din si Craig at napuruhan siya ng atake nito. Matapos siyang ihagis ni Craig ay dumating naman dito si Ashraf. Sinabihan nito si Falvel na lapitan si Guido dahil siya lang umano ang pag-asa nila ngayon. Kagad namang sumunod si Falvel at pagkabangon ni Guido ay nagulat na lang ito nang bigla siyang hinalikan ni Falvel. Dahil dito ay nakabalik muli si Guido sa kanyang katawan kaya nang ililigpit na sana ni Steven si Ashraf ay inunahan ito ni Guido. Sinubukan ni Craig na umatake ngunit isang suntok lang ito ni Guido dahilan para tumilapon din siya sa sobrang lakas nito. Muling bumangon si Steven na kaagad umatake at inutusan ng mga taga-nayon na gawing hostage si Falvel para pang-offer nila kay Guido. Ngunit wala silang kaalam-alam na nagagamit na pala ni Falvel ang kanyang vocative magic kaya wala din silang nagawa. Katapos ay tinanggal ni Falvel ang apoy sa kanilang bahay dahilan para magulat na lang si Steven. Isang witch body pala ang gamit ni Guido kaya natanggal din kay Falvel ang sumpa. Pagkalapit ni Falvel kay Steven ay hindi siya nagdalawang isip na iligpit ito. Dahil naman sa kalagayan ni Craig ay hindi na din ito nagtagal. Dahil hindi tuluyang nailigpit nila Steven si Owen ay nagawa pa ni Falvel na mapagaling ito. Dismayado naman si Guido matapos nitong malaman na pansamantala lang pala ang epekto ng paraan na sinabi ni Ashraf. Isang beses lang din ito gumagana bawat witch kaya kailangan niya maghanap muli ng ibang witch para magamit ito. Sa kagustuhan ni Guido na mas mapabilis ang paghahanap niya sa witch na sumumpa sa kanya o kay Angela ay nagpasya siya na makipagtulungan na kay Ashraf. Dito na siya naging miyembro ng Order of Magical Resonance. Nang mapagaling na ni Ashraf ang kanyang tadyang ay sinabihan niya si Guido na mayroon pa siyang gustong ituro dito. Dahil parang interesado dito si Guido ay sinabi na ni Ashraf kung ano ang tinutukoy niya at ito ay pagmamahal. Gusto niya naturuan si Guido kung ano ba talaga ang pagmamahal. Makalipas ang ilang araw ay nagtungo sila sa isang malalim na hukay na nasa isla sa pagitan ng ika-7 at ika-8 kontinente. Pagkadating nila dito ay pumasok sila sa tinatawag na The Fall. Mayroon itong 17 level at bawat level ay konektado sa ibang mundo. May hinala si Ashraf na ang inukit ni Angela ay parte ng writing system ng The Fall. Para mahanap muli si Angela ay posibleng dito nila ito makikita o kung hindi man ay makakakuha sila dito ng clue sa kinaroroonan nito. Pagkadating nila ng ika-4 na palapag ay dumaan muna sila sa dressing room. Nagulat ang bantay dito nang sabihin ni Ashraf na kailangan nila ng puro itim na damit dahil may ibig sabihin pala ito at alam na din ito ni Ashraf. Katapos nilang magbihis ay nagtungo na sila sa mundo na konektado dito o sa mundo kung saan nakatira ang mga vampira. Dito na nagtatapos ang huling episode ng The Witch and the Beast Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina